nagsasagot si Congressman Paduano. Hindi naman sa pangmamaliit sa kapwa ako mambabatas, pero ang sinasabi ko, constitutional issue. Paano yung nangyari? Biglang sumagot yung... Doon sa sumingit yung biglang sumingit yung Congressman Dan Fernandez. Opo. Bakit? Ikaw ba kanyang iniimbestiga rito? Hindi naman niya ikaw iniimbestigahan dito. Bakit? Tama, yun ang sinabi niya. Isip-isipin mo naman klase. Wala man lang siyang sinabi, Mr. Chair, may I be recognized? Hindi ganun eh. Bigla siya sumagot eh. Mr. Chair, hindi naman siya yung ano. Bakit ikaw ba iniimbestiga rito? Yung isa, may laman na pala. Galit pala sa akin dahil kinausap ko raw yung mayor. Malay ko naman. May kinikim-kim na palang sama ng loob. Talagang ginagano niya. 3 beses. Hindi mo dapat kinausap yung mayor na yun dahil kalabang ko yun eh. Ganun ang ano niya. At saka mabalasik ang ano niya, ang Pwede salita. pa lang, hindi lang out of order yun. Diba? Pero dinig ng chairman. Dinig na ni JJ, alam nila. Kaya pala hindi na kumibo si Kong JJ tsaka si Kong Chuba doon sa kanya ipinupunto. Hindi mo dapat ginagawa yun. Mali yun. Sabi niya? Sabi niya. So walang kinalaman po sa issue. Walang kinalaman sa issue eh. At meron daw akong kinausap na may siniraan ko daw siya. Siguro, magtawag siya ng sino man na nakinig doon sa aking pagsasalita nung ina-address ko yung audience. Sabagat makapalang tao talaga eh. Paano naman ako magsasalita naman ng paninira ng, alam kong Laguna yun. Oo, di ba? Mukhang sa House, kayo po ang kinatatakutan niyo. Hindi naman siguro. Di ba? Mukhang pagka nandun kayo, nagugulo yung hearing Kong. Napapansin nyo naman siguro, pagka nagpapahayag ako, issue for issue lang tayo. Ayun na nga. Yes. Makikita nyo naman consistent tayo. Mulat mula pa na ang palagi nating sinasabi, kung ano yung nakasalalay sa mga batas natin. Na dapat sana yun ang palaging sinusunod. Healthy discussion lagi kong tayo. Palaging ganun. Kasi, alam mo, pagka yung discussion healthy, at lalong-lalo na kung nakabatay sa ating mga batas, sa ating mga tuntunin, di ba maganda yun? Ay, pakikinabangan ng taong bayan ko, Alam mo, lilitaw at lilitaw kung alin yung mas matimbang at matibay na argumento. Tama. Makikita nila ngayon kung paano, halimbawa, nagpalimanagan ng 1 o 3 hanggang 10 sigurong mambabatas, hanggang sa mapaglinaw natin, ano ba talaga ang pinakamabuting gagawin sang-ayon doon sa kanilang pinagdebatihan. Totoo po. Makikinabang ngayon. Kaso kung halimbawa nagsisimula ka palang magpaliwanag, guguluhin ka na ng mga, alam nyo naman kung sino yung nanggugulo lang. Hindi ngayon masyadong makikita. Hindi ngayon lilitaw talaga. Maganda kasi na lilitaw talaga yung argumentong pinakamaganda kapag ka nagsalimbayan yung nagpalitan ng paliwanagan. Yun naman ang hinahanap natin eh. Hindi ba? Ito gaya ng isang halimbawa na pinakikita natin ko. Ay, yan, tagpo na yan. Natatandaan ko yan. Kasi sa punto na nag-raise ako ng isang constitutional issue. Ang gusto kong ipaliwanag, sabi ko, Mr. Chair, maliwanag naman ka ako na dapat sana ay pag-usapan muna natin sapagkat mukha ka akong yung gawain ng COA, nakuha natin nang hindi sinasadya. Maring sinadya, maring hindi. Wittingly or unwittingly. Gusto ko ka kung pag-usapan muna natin, merong constitutional issue dito. Akalain mo naman ang sasagot si Congressman Paduano. Hindi naman sa pangmamaliit sa kapwa ako mambabatas, pero ang sinasabi ko, constitutional issue. Dapat sana isang abogado ang sasagot doon. Baka sakali na magkaintindihan kami. Ang sasagot, ang pinasasagot niya si Congressman Paduano. Kaya naman ako nag-react. Kasi dinidemand yun na ipaliwanag ng chairman. Patapusin mo muna ako kanya. Paano kitang patatapusin? I am addressing my question to the chairman. Bakit ikaw ang magpipilit na sasagot? Hindi mo parang, pumunta ako sa kanya. Sabi ko, Mr. Chair, wag naman ganito. I am raising a constitutional issue and you will ask Congressman Paduano to reply. Huwag mo naman kakuha kong insultuhin. Ayun. Kaya pala nagpapaliwanag kayo doon. Sabi niya, sige, Kong, sabi niya, sige, pabayaan mo ako nang bahala dyan. Kaya ako umano. At doon naman kayo, inakbayan naman kayo ni Kong Karams na may pag ganun-ganun pa si Kong Karams, parang sinasabing
Di ba? Yun ang ayaw kung nangyayari sa amin eh. Kung mapapansin ninyo, magre-raise ako ng constitutional issue. Opo. Kung tutuusin dyan, pagka nag-raise ka ng ganun, sa korte parang prejudicial question yun eh. Prejudicial question ang tawag po doon. Halimbawa, ang pinag-uusapan na criminal case. Opo. Ngunit merong isang prejudicial civil action Opo. na sa aming tuntunin, kailangang mauna munang marisolba yung prejudicial question sapagkat may kinalaman doon sa pagsasaayos o pagdinig doon sa criminal aspect. Ito sinasabi ko, hindi ba natin kako pag-uusapan sapagkat kako itong audit observation memo ay nasa pangangalaga na ng Commission on Audit. Opo. And the last time I checked, sabi ko, the only office which has the mandate, the authority to audit, examine all reports, all papers and transactions, expenditures of public funds. Commission on Audit lang. Ngayon, kung ini-invoke ninyo kako yung Section 22 ng Article 6 in aid of legislation, pag-usapan natin. Yun ang pinakapunto eh. Section 22 ang Kasi nga, yung in aid of legislation. in aid of legislation. Kasi nga, dapat sana kako yung hindi, Section 21 na sinasabi nila. Mas mabuti pa ako, Section 22, dahil oversight yun. Sapagkat ang ginagamit nyo rito, in aid of legislation, pero hindi nag-o-audit kayo eh. Ayun. Di ba? Oho. Tingnan mo, we have the same set of documents. Tama. Kinuha nyo mula sa pag-iingat ng COA. Kaya alam mo, nung bandang huli, so shortcut ko na muna. Nung bandang huli, sa COA ko na ibinato yung aking... Yun. Kaya nung tinatanong niyo yung COA representative na nandun. Paano ka ako ang mangyayari ngayong umamin ka na... Kasi napaamin ko siya na... Is there any other office, Nelson? Is there any other office to which the Constitution also allocated the authority and mandate to audit people's money, expenditures of government? Wala na po eh. None, Your Honor, sabi niya. Exclusive po yan eh. COA lang talaga. O di, mabuti ka ako. Pero kako nung hiningang ka kako sa magitan ng Sabina na ibigay mo sa Committee on Good Government, yung ginagawa mong pagsisiyasat, yung ginawa mong pag-audit, ibigay mo nga sa amin yung papel na yan. Kami na kanyang magtatanong. Tama kaya yun? Hindi ka baka ako... Hindi mo ba nainisip ka ako na sana ay tinanong mo muna, pinag-usapan nyo muna ka ako sa inyong komisyon. Ito baka ako'y alam ng chairman ninyo, alam ka ako ng mga commissioners. Alam daw. Aba yan ay isang bagay na kinakailangan pag-usapan pa kung talagang totoo yun. Kasi nga, hindi mo pwedeng i-delegate yung binigay na sa'yo ng saligang batas. Totoo. In full or maybe part of Kahit your konti authority. ba nun? Di ba kasi nasabi natin, nagnakaw ka ng piso, nagnakaw ka ng 1 milyon, pareho din yun Parehas lang po yun. Ito yung aking gustong ayusin muna, na pagdebatihan sana namin, malawakan, yung walang nanggugulo. Para sa ganun, maliwanagan din ang ating mga mamamayan. Naku. Meron pa isang tagpukong. Ito, kasi ito ang daming tatanong sa amin. Ano ba itong ano? Ba't parang bagang yung isang representante ng Laguna, parang bagang nagagalit sa inyo? At para bagang sinasabihan kayo ng kung ano-ano. Ipakita mo nga yun, Direk, at nang sa ganoon, yan, kausap niyo po yung Kong JJ Suarez, Kong Chua, biglang yun, lumapit yung Dan Fernandez, natapik-tapik kayo eh. Ang kausap ko, makikita mo dyan, si Kong JJ Suarez. Maliwanag yan, ha? Ayun, ilang beses na kayong 3 beses. Tapos bigla siyang nakialam. Alam mo kung ano yung pinag-uusapan ni Kong JJ? Yung 3. Hindi, primero si JJ lang. May binulong ako kay chairman. Pagkatapos, sabi ni Kong JJ, Kong Dan, sabi niya, pwede ba kanyang makiusap naman ako, sabi niya, kasi pagka ikaw ang nagpapaliwanag, kung ikaw ay abogado, sabi niya gano'n. Parang yung mga puntos namin ay nawawalan na kami ng parang yung sa amin ay baliwala lahat. Sana naman ay mabigyan naman kami kanya ng Sabi ko, Kong J, kung yan naman ang issue mo, nakikita mo naman, kapag ako ay
nagbibigay ng komento at saka kung ano yung gusto kong i-emphasize sa aking pagsasalita, Opo. ito'y binabato ko sa chairman eh. Hindi ko naman ibinabato sa pansarili ninyong kung ano yung sinabi mo, kung ganito. Opo. Kaya lang sabi niya, yung parang namamaliit kami, parang gano'n. So, ina-assure ko siya na huwag mo namang isipin ka kung gano'n kasi kailangan naman kasi ilabas natin kung ano yung legality. Hindi naman ako pwedeng kumawala doon sa nalalaman ko, sa training ko, na palaging nandun ako sa merong legal basis. So yun pala yung paksa nyo ni Kong JJ. Yun ang paksa ko kasi parang medyo nagdaramdam siya ng konti. Hindi naman tama siguro din naman nagdaramdam. Maring Nag-voice out lang po sa inyo. nagbo-voice out, maring naghihinanakit sa kasi kung halimbawa ni-raise ko ito, parang yung sinabi niya maaring mawala ng visa. Masasapawan, parang gano'n. Maring masapawan, maring ganito. So, yun ang kanyang ano. Sa akin naman, may konting validity. Tama Pero rin kailangan naman, ipaliwanag ko na, pero kailangan din nating ihayag talaga. At sana nga, yung iniisip ko na dapat pagtalunan para lumitaw kung alin talaga yung Healthy discussion. discussion nang hindi na minamaliit yung isa o maaring nasasapawan yung iba. Wala doon sana yung punto. Kung hindi, issue for issue. Para sa ganon, ang pinaka-direction, makinabang ang tao. Lumutang sa talaga. puntong yun, Yung lumilingo na sa siya. puntang yun, bigla na lang siyang nakialam. Hindi naman siya kasama sa usapan ko. Hindi siya kasama sa ano, bigla niya akong ginanon. Sabi niya, ikaw naman sabi niya, Nung umpisa, parang hindi niyo pa pinapansin. Di ba? Opo. ikaw naman, kanyang ganun eh. Yung programa ko, siniraan mo ako, sabi niya. Kasi siya nagtataka, ano akong programa mo? Saan ka nagpo-program? Hindi pumunta ka kanya sa ganito, may kinausap kang mayor, alam mo namang kalabang ko yun. Hindi mo dapat ginagawa yun. Nako, oo. Sabi ko, hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. Basta ako nagpupunta sa mga munisipyo. Siyempre po. Dahil sa ako'y nagpapahayag ng aking kagustuhan na, alam mo na. Tama po pero naman. hindi mo dapat ginagawa yun. Mali yun. Sabi niya? Sabi niya. So walang ginalaman po sa Walang issue. kinalaman sa issue eh. At meron daw akong kinausap na may siniraan ko daw siya. Siguro, magtawag siya ng sino man na nakinig doon sa aking pagsasalita nung ina-address ko yung audience. Sabagat makapalang tao talaga eh. Opo. Paano naman ako magsasalita naman ng paninira ng alam kong Laguna yun. Tagaroon siya. Alam kong kandidato siya pagka gobernador. Ako ba naman hindi ko naiintindihan. Unang-una hindi ko gagawin yon. Siyempre po. Pangalawa, ang aking kandidatura ay nakasalig doon sa pangkalahatan. Wala naman akong pakialam doon sa local issues doon sa local issue kung magkakalaban sila o hindi. Kinakailangan bang humingi ako ng permiso sa mga kasama ko para malaman ko kung sino pupuntahan ko at saka hindi ko pupuntahan? Ay, maling-mali nga talaga siya. So ayun pala ang parang sabi nga sa salitang kanto niyan, parang nagpuputok yung butsi niya. Ngayon, Kasi bago nangyari yan, sinasabi ko kasi, pinagtatanggol ko yung kalagayan nung naditine na abogada ng OBP. Ito yung Atty. Lopez. Kaya tinatanong ko sa umpisa, paano nyo ba inassess yung totality of evidence na sinasabi sa jurisprudence na para sa ganun ay ma-determine natin either napaiwas siya o nagsinungaling, ay kukunin mo yung totality of evidence. Okay. Dalawa yung lumitaw na puntos kasi, Jen, Nelson. Ang unang ipinunto nila, sapagkat siya kanya gumawa ng sulat sa pamamagitan ni Mr. Ortonio yata. Ang Ortonio ang nag-draft, pero ang pumirma ay yung abogadang nakaditine. Sa yung assistant, Ortonio. Pero ang sinasabi niya, sabi ko, Mr. Chair, ipinaliliwanag niya sa COA, nung sumulat siya sa COA, ipinaliliwanag niya na sana ay wag muna ninyong bibigyan ng karapatan ang good government na kumuha ng aming ng mga na sila yung magsuri ng mga dokumento sapagkat nasa pag-iingat pa ninyo. Na ano man ang mangyari diyan, hindi pa rin magiging conclusive. Ang totoo niya, nag-uumpisa pa lang kayo na siya sa atin sang-ayon sa inyong audit observation memo. So ang paliwanag ko doon, Jen, Nelson, ay ginagamit nung abogada
yung kanyang posisyon para ipagtanggol ang Office of the Vice President. Yun ang katungkulan niya eh. At mukhang nasa reglamento naman talaga yun, Kong. Di Kasi ba? kung ako siya, sabi ko, ganun din ang gagawin ko eh. Yun din ang gagawin nyo. Sapagkat lilitaw nga dito, malilinya doon sa sinasabi kong prejudicial question. Kung halimbawa, sabi ko, chinarge nyo siya na interfering with the conduct of the committee's proceedings, malinaw ka ako, Mr. Chair, ang committee ang mismo, ang kauna-unahang nakialam eh. Kasi nag-o-audit ang COA eh. Opo. Bigla kayong pumasok, hindi ba interference of the procedures of audit ng COA? Ganun niya gustong ipaliwanag. Ako, alam ko ganun ang tinutunto niya. Kaya sila sumulat. Sa mga tweet, sa totality of evidence na assessment, parang hindi niyo masyadong nakita yon. Na nangangatwiran sila na hindi naman conclusive, nasa estado pa na sinusuri ng COA yung mga dokumento at mga iba't ibang papeles kaugnay nung kanilang pagkaka-issue ng AOM, bakit kayo na po ang nakialam? So papasok ngayon, meron po ba tayong mandato na makialam? Pagkatapos yung isa pa, dito siguro nagkaroon siya ng konting yung pinag-uusapan natin kanina. Yung isa pa, yung totality of evidence daw, napatunayan namin ganyan na pinag-aalis yung mga USEC ng walang due process. Pinagtatanggal nga niya, yung merkado. Napaamin namin siya na tinanggal yung mga ganito sa mga USEC nang hindi man lang sila dininig, hindi binigyan ng kahit anong panahon na ipagtanggol ang sarili, makapagpaliwanag kung bakit sila tinatanggal. Yung due process na niya, parang wala. Kung yun ang gagawin nyo kakong katwiran, ako baga ako nung pinagtatanggal ang committee ko? Meron baga akong nagsabi na tatanggalin ako? Sinabi ba kung ano yung kasalanan ko? Hindi nga ako inabiso eh. Hindi kayo nabisuan. What is the first element of due process? Notice. Ni-notify ba ako, kung Dante, pasensya ka na, ikaw naman kanya matagal na rito, ibigay na natin sa mga iba yung committee mo. Para magkaroon ng chance sa iba. Sapagkat ikaw ay matagal ka nang naglingkod sa sanay na sanay ka na dyan. Pwede ba kanya ibigay na natin sa iba para naman yung iba ay makinabang din kung pag-uusapan ay kasanayan sa pagkikipag... Tama naman. Kung ganun sana. Di ba? Hindi nga ako eh. Paano mo kayo humatol kayo ng kawalan ng due process. Paano yung nangyari biglang sumagot yung... Doon sa sumingit yung biglang sumingit yung Congressman Dan Fernandez. Bakit? Ikaw ba kanyang iniimbestiga rito? Hindi naman niya ikaw iniimbestigahan dito. Bakit? Tama, yun ang sinabi niya. Isipin mo naman klase. Wala man lang siyang sinabi, Mr. Chair, may I be recognized? Hindi ganun eh. Bigla siyang sumagot eh. Mr. Chair, hindi naman siya yung bakit? Ikaw ba iniimbestiga rito? Ibinibigay yung halimbawa yung sarili. Anong klaseng proseso ito? Ginagamit ko yung sarili ko na paghalimbawa na huwag nilang gagamiting dahilan yun sa totality of evidence sapagkat ganun din ang nangyari sa akin. Anong klaseng pagdidebate magkakaroon kami pagka puro ganyan ang usapin? Kaya biglang ni-resist ni Kong Joel yung tagpo na yun, Kong, di ba? Pagka ako may manggugulat, pinupukpok yung So, yung continuity, yung tuluyang pagpapaliwanag, nagkakaroon ng interruption eh. Kung minsan nabibitin yung mga, bakit? At saka alam mo, napuputol yung pinuputol yung mic. Kapag nagsalita sila at gusto kong magsalita, wala nang power yung aking mic. Ayun. So, yun pala yung tagpo na yun, Kong, na nag-break at saka kayo pumunta doon sa harapan. Yun na pala yung ipinakikita natin kanina. Ayun. Kaya ako pumunta doon. Kasi pinapaliwanag ko kasi break eh. Kasi alam mo, ganun ako eh. Gusto kong ipaliwanag para magkaintindihan kami. Hindi ako nakikipag-away. Kasi yun pong tagpo na yun, Kong. Wala doon sa live eh. Pagka nag-break kasi, automatic cut din sa air eh. Kaya hindi ho napapanood ng tao kung ano yung nangyari na yun eh. Kaya nagtataka sila, mayroon ba niyang ganun? Off-cam na... Pero sinasamantala ko yung pagkakataon. Para ipaliwanag ko yung aking posisyon. Alam niyo naman ako, hindi ako nangaaway. Sinasabi ko, pinapaliwanag ko. Kaso, yung isa, may laman na pala. Galit pala sa akin dahil kinausap ko raw yung mayor. Malay ko naman. May kinikim-kim na palang sama ng loob. Talagang ginagano niya. 3 beses. Hindi mo dapat kinausap yung mayor na yun dahil kalaban ko yun eh.
Ganun ang ano niya. Tsaka mabalasik ang ano niya, ang Pwede salita. pa lang, declare out of order yun. Parang, di ba? Pero dinig ng chairman. Dinig din ni JJ, alam nila. Kaya pala hindi na kumibo si Kong JJ tsaka si Kong Chua doon sa kanya ipinupunto. Wala nga sa Wala palang usapan. kinalaman doon Walang sa kinalaman hearing. doon. Oh. Kaya pala umalis na lang kayo. Umalis na lang ako. Kaya mapikon pa ako eh. Oho. Yun pala. At least Tayo, may malinaw. peacemaker tayo. Opo. Huwag lang tayong ginugulo ng ganon. Huwag lang tayong binabasto. Wala lang bastusan. Oho. Kasi lalo sa iba, akala nila, meron kasi ilang social media account. Siyempre, hindi naman lahat ay mapipiho natin kung ang kanilang punto naman, para bagang kayo ang nanggugulo doon sa naging pagdinig. Kasi ini-insert nyo yung punto na dapat ay lumutang kong eh. Pero ikaw ba, nung nakita mo, napansin mo bang ako ng gugulo? Ay, hindi nga po. Procedural yun. Dapat reglamento yung pinag-uusapan eh. Baka si Nelson, napansin niya na talagang nanggugulo talaga si Kong. Ang ginamit nilang punto kong, yung binanggit ni Kong Ray Acop na Kong Dante, kung ganito ang yung mangyayari, baka may deklara namin kayo na parang out of order ba yun? Parang may ganun atang yung tawag sa pagdinig. Yung sinabi ni Kong Acop. Hindi kasi ayaw nilang magpatuloy ako ng pagsasalita. Opo, oo. Ay, ayaw ko na rin magano na baka mag-away lang kami. Kaya uminto na lang ako. Ayun, oo. Kaya yun pala yun.